Mga ka-sports, sandali lang. Totoo bang wala si Kai Sotto sa Final 12 ng Gilas Pilipinas? Gilas fans, nagkakagulo ngayon ang social media. May nagsasabing hindi raw makakasama si Kai sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers laban sa New Zealand at Australia. Pero ang tanong, fake news ba ito o may katotohanan talaga? Ngayong video, lalagyan natin ng linaw ang lahat, walang bias, walang haka-haka, puro analysis lang. Tara na! Kung trip mo po ang ganitong content, pa-iwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, bakit mainit ang usapan sa Gilas ngayon? Habang papalapit ang second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, todo tutok na naman ang buong Pilipinas sa Gilas. Hindi biro ang kalaban, New Zealand at Australia. May bansang may lalim, may sistema at may physicality. Kaya bawat desisyon, lalo na sa Final 12 lineup, sobrang critical. At syempre kapag Gilas ang usapan, automatic na papasok ang pangalan ni Kai Sotto. So ngayon mga ka-sports, saan nagsimula ang issue kay Kai Sotto? Nagsimula ang lahat ng kumalat sa social media ang balitang hindi raw magkakasama si Kai sa 10 araw na training camp at posibleng hindi siya isama sa Final 12. Dahil dito maraming fans ang nagalit, may nalungkot at may naguguluhan. Pero dito tayo titigol sandali. Fact check muna tayo. Una sa lahat mga sports, wala pang opisyal na pahayag mula sa SBP, wala pang inilabas na Final 12 ang FIBA at ibig sabihin lahat ng kumakalat ngayon ay hindi pa kumpirmado. Kaya kung may nakita kang lineup online, treat it as possible, hindi pa final. Kalagayan ng injury ni Kai Sotto. Isa pang malaking factor dito ang injury ni Kai Sotto. Alam naman natin nagkaroon siya ng ACL injury at matagal din ang naging recovery. Pero based sa mga ulat, tapos na ang rehab, nakakalaro na siya ulit sa Japan B-League, bumabalik na ang conditioning niya. Ngayon ang tanong, game ready na ba siya para sa international level? Payag ba ang kanyang mother team? Hindi lang to desisyon ng Gilas, may professional obligations din si Kai. So ngayon mga ka-sports, mga posibleng Final 12 analysis. May kumakalat na posibleng lineup na kinabibilangan nina Justin Brownlee, Dwight Ramos, CJ Perez, Carl Tamayo, AJ Ido, Scotty Thompson, Japet Aguilar, RJ Avarientos, Kevin Kiambao at iba pa. Solid ang lineup, walang duda. Pero mapapansin nyo wala si Kai Sotto, wala rin si Chris Newsome. Ang tanong, strategic decision ba ito or health and availability issue lang talaga? So ngayon mga sports, ano nga bang status ni Angelo Kwame? Linawin natin. Isa pang madalas na itanong ng fans, local na ba si Angelo Kwame? Sa ngayon malinaw ang sagot, naturalized player pa rin siya. Oo, matagal na siyang nasa Pilipinas pero sa batas at proseso natin, hindi ganun kabilis maging local, hindi tulad ng ibang bansa. Kung dumating ang panahon na maging local siya, sobrang laking tulong para sa Gilas. So ngayon mga sports, ano ang dapat gawin ng fans? Sa puntong ito, ang pinakamalagang gawin natin bilang fans ay huwag magpadala sa fake news, mahighintay ng official na anunsyo, suportahan pa rin ang Gilas kahit sino pa ang lineup. Dahil sa dulo ng lahat ng to, Pilipinas pa rin ang nilalaro nila. So ngayon mga sports, ikaw ang tatanungin ko. Kung ikaw ang coach, isasama mo pa rin ba si Kai Sotto kahit kakabalik pa lang niya galing sa kanyang injury? I-comment mo ang sagot mo sa ibaba at babasahin ko yan. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang Gilas Pilipinas updates. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!